Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang thriller film na tinatawag na Shattered. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jerzen Objas, Eloisa Barot, James Hatred, Jovet Quezano, at Francis Mina. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwento ay nagsisimula kay Chris, isang mayamang lalaki na makikitang nag-eehersisyo sa isang lugar na may manyabing kabundukan. Nakatira siya sa isang malamig na mataas na lugar. Pagkatapos nito, makikitang pinag-uusapan niya ang proseso ng kanyang diborsyo at suporta sa anak kasama ang kanyang asawang si Jamie. Malinaw na pinagsisisihan ni Chris ang pagtatapos ng kanilang kasal dahil sa kanyang pag-aatubiling pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Abala siya sa kanyang negosyo, habang si Jamie naman ay nalulungkot at matibay ang desisyon na gusto niyang mag-move on at mamuhay ng mag-isa. Kinagabihan, pumunta si Chris sa supermarket at napansin niya ang isang dalagang basang-basa ng ulan na nagngangalang Sky. Nilapitan siya nito at nagtanong ng rekomendasyon sa alak na makakatulong sa kanya para makapag-relax, sabay banggit na nagkaroon siya ng masamang araw. Masayang iminungkahi ni Chris ang Nebbiolo. Nagpakilala sila sa isa't isa, at pagkatapos mamili, napansin ni Chris na naiinis si Sky nang biglang kanselahin ng kanyang rideshare driver ang booking niya. Dahil sa pag-aalala, inalok ni Chris na siya na lang ang maghatid sa kanya. Pumayag si Sky at dinala siya ni Chris sa motel na sinabi niyang tinutuluyan niya. Pagdating sa harap ng motel, nabanggit ni Sky na may problema siya sa kaibigang si Lisa at tila nag-aalangan siyang pumasok. Dahil ayaw ni Chris na iwan siyang naguguluhan, inalok niya itong sa bahay na lang niya magpalipas ng gabi. Lumingon si Sky at tinanggap ang imbitasyon. Hindi pa malinaw kung may lihim na motibo si Sky o sadyang nangangailangan lang siya ng tulong. Pagdating nila sa bahay ni Chris, kitang-kita ang pagkamangha ni Sky sa marangyang tahanan nito. Habang nagiinom sila ng alak, ibinunyag ni Chris na nagmamay-ari siya ng kumpanyang dalubhasa sa mga home security systems. Samantala, ibinahagi naman ni Sky ang kanyang nakaraan bilang isang modelo para sa isang fashion magazine sa Los Angeles at kung paano niya iniwan ang industriyang iyon upang maging isang server sa isang bar. Ipinakita rin ni Chris kay Sky ang kanyang koleksyon ng alak na nakaimbak sa kanyang bahay. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging palagay ang loob nila sa isa't isa. Sa isang punto, naisip ni Sky na ipahatid na lang siya pabalik sa motel, ngunit ramdam niya ang interes ni Chris sa kanya, kaya't hinikayat siya nitong manatili. Sa huli, nauwi ito sa isang mainit na gabi ng pag-iibigan. Kinabukasan, umalis si Sky sa bahay ni Chris nang hindi nagpapalam. Nakararamdam ng panghihinayang si Chris sa nangyari, lalo na't kasal pa rin siya kay Jamie. Samantala, pagbalik ni Sky sa motel, nakipagtalo siya kay Lisa na halatang inis dahil hindi siya nagbigay ng abiso na hindi siya uuwi ng buong magdamag. Sa kanilang usapan, naging malinaw na si Sky ay tila walang konkretong plano sa buhay at pabaya lang na nakikituloy kay Lisa. Kinagabihan, nagdesisyon si Chris na hanapin si Sky sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Sa una, dala siya ng kanyang konsensya, ngunit habang iniisip niya ito, mas lalong lumalakas ang pagnanais niyang makita ulit ang dalaga. Nang magkita sila, muli silang nagkaroon ng mainit na usapan na agad na nauwi sa isang date. Habang nag-uusap sila, nagbukas si Sky tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niya na hindi siya kailanman nagkaroon ng pamilya at lumaki siyang palaipat-lipat sa iba't ibang foster homes. Si Chris naman ay nagbahagi rin ng kaunting bahagi ng kanyang buhay. Madalas siyang iniiwan mag-isa ng kanyang mga magulang noong bata pa siya, isang karanasan na nag-udyok sa kanya na maging masigasig pagdating sa seguridad sa bahay. Habang inihahatid ni Chris si Sky palabas, isang binata ang nagtangkang basagin ang bintana ng kanyang sasakyan. Nagsalita ito ng bastos kay Sky na parang may masama siyang binabalak, una kay Chris, at pagkatapos kay Sky. Sa galit, hinagis ni Sky ang hawak niyang bote sa lalaki, ngunit hindi ito tinamaan. Bigla namang inundayan ng lalaki ng metal bar ang binti ni Chris na nagdulot ng malalang pinsala sa kanya. Napagtanto ni Sky na sinubukan siyang protektahan ni Chris, kaya naman nakadama siya ng utang na loob. Nag-alok siya ng tulong kay Chris para maalagaan ito hanggang sa muli siyang makalakad. Si Chris naman, na nakakaramdam ng labis na kalungkutan at lalong nahuhulog kay Sky, ay tinanggap ang alok. Halos nakikita na niya si Sky bilang kapalit ng pagsasamang hindi na niya nararanasan kay Jamie. Sinabi ni Chris kay Sky na kunin ang kanyang mga gamit mula sa motel at lumipat na sa kanyang bahay. Tinanong naman ni Sky ang security code ng bahay ni Chris, sakaling nakatulog na ito pagbalik niya. Samantala, sa motel, nilapitan ni Ronald, ang may-ari ng lugar, si Lisa na halatang balisa sa hindi pa pagbabalik ni Sky. Sinabi ni Ronald na napansin niyang hindi na masaya si Lisa mula nang tumira sa kanya si Sky.
sabay bigay ng isang bulaklak na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkagusto kay Lisa. Sa sandaling iyon, dumating si Sky, at seryosong sinabi ni Ronald na kailangan niyang bayaran ang matagal nang hindi nababayarang renta sa motel. Dahil sa labis na pag-aalala ni Lisa sa pananatili ni Sky sa bahay ni Chris, naging malinaw na maaaring may mas malalim pang nararamdaman si Lisa para kay Sky, lampas sa pagiging magkaibigan. Pagbalik sa bahay ni Chris, gin-icing ni Sky si Chris mula sa pagkakaidlip sa sofa. Kahit may iniindang sugat sa binti, hindi ito naging hadlang para mas lalong lumalim ang kanilang ugnayan, at muli silang nagkaroon ng isang gabi ng matinding paglalapit. Sa mga sumunod na araw, masigasig na inalagaan ni Sky ang sugatang binti ni Chris. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo namang nabibighani si Chris kay Sky, halos nakakalimutan na niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang dating pamilya. Kinabukasan, pumunta si Ronald sa silid ni Lisa upang singilin siya sa hindi pa bayad na renta. Matapos kumatok ng ilang beses at walang sumasagot, ginamit niya ang ekstrang susi para makapasok. Sa loob ng banyo, laking gulat niya nang makita si Lisa na duguan, may malalalim na hiwa sa magkabilang kamay. Agad siyang tumawag sa pulis. Samantala, sa bahay ni Chris, kinuha ni Sky ang cellphone ni Chris at ginamit ang mukha nito upang i-unlock ang device habang siya ay antok pa. Agad namang bumalik sa pagtulog si Chris, walang kamalay-malay sa ginagawa ni Sky. Sa motel naman, dumating ang pulis upang imbestigahan ang nangyari kay Lisa. Kinausap nila si Ronald, at dito niya nalaman ang nakakagulat na impormasyon, ang ID na ginamit ni Sky para mag-check-in sa motel ay hindi lumalabas sa kahit anong opisyal na record. Sa madaling salita, ang pangalang, Sky, ay isang pekeng pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap si Chris ng video call mula kay Jamie. Hindi tulad ng dati nilang pag-uusap, halatang malayo ang isip ni Chris. Kahit nang pag-usapan ni Jamie ang kanilang anak na si Willow, tila hindi ito masyadong interesado. Nabanggit ni Jamie ang tungkol sa divorce papers, ngunit ipinaliwanag ni Chris na hindi pa niya ito mapipirmahan dahil sa kanyang injury. Nag-alok si Jamie na dalhin si Willow sa bahay ni Chris sa darating na Biyernes. Ibinunyag din ni Chris na kumuha siya ng isang private caregiver para tumulong sa kanya. Nagulat si Jamie sa desisyon na ito dahil alam niyang hindi basta-basta nagpapapasok ng ibang tao sa bahay si Chris, lalo na dahil sa pagiging maingat nito pagdating sa seguridad. Matapos ang tawag, hinanap ni Chris si Sky at napansing naliligo ito. Napatingin siya sa bag ni Sky at nakita ang isang litrato, larawan ni Sky at ni Lisa na magkasamang nakangiti. Nang aksidenteng mahulog niya ang isa sa gamit ni Sky, nag-ingay ito at agad na napansin ni Sky. Ngunit sa halip na magalit, sinabi lamang niya na naiintindihan niya kung bakit siya pinagkakainteresan ni Chris. Walang naging tensyon sa pagitan nila, at mabilis silang lumampas sa insidenteng iyon. Muli silang nagpalipas ng gabi ng magkasama. Kinaumagahan, nagising si Chris at napansin niyang nawawala ang kanyang cellphone, na karaniwan niyang inilalagay sa tabi ng kama. Habang hinahanap ito, napatigil siya sa isang balita, patay na si Lisa. Hindi pa tiyak kung ito ay isang pagpapakamatay o isang pagpatay, ngunit iniimbestigahan ng mga pulis ang kanyang kasama sa kwarto, si Sky. Maya-maya lang, bumalik si Sky na may dalang pagkain. Walang kahit anong kaba o pag-aalala, kalmado niyang kinakain ang dala niyang pritong manok habang nanonood ng balita tungkol kay Lisa. Gulat na gulat si Chris nang biglang aminin ni Sky na siya mismo ang pumatay kay Lisa. Paliwanag niya, masyadong naiinggit si Lisa at palaging nakikialam sa kanyang mga desisyon. Mas lalong nabigla si Chris nang isiwalat ni Sky ang totoo. Sa loob ng 2 buwan, sinadya niyang manatili sa motel ni Lisa upang obserbahan si Chris at paghandaan ang isang plano. Ang pagkakataong pagkikita nila sa supermarket, planado, pati na rin ang pagkasugat ni Chris, bahagi rin ito ng kanyang maingat na binuong estratehiya na may tulong mula sa ibang tao. Sa matinding galit, itinaboy ni Chris si Sky palabas ng kanyang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, hawak na ni Sky ang buong kontrol sa security system ng bahay. Hindi basta-basta makakatakas si Chris. Bago pa siya makaisip ng paraan, biglang ginamit ni Sky ang stun gun sa kanya, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagising si Chris na nakagapos sa isang wheelchair. Sa malamig at matalim na tingin, ipinahayag ni Sky ang kanyang mga hinihingi, kailangan niyang ilipat ang lahat ng kanyang pera sa account ni Sky. Natural na tumutol si Chris, nagsisigaw at ininsulto si Sky. Sa galit, itinulak siya ni Sky ng malakas sa wheelchair, saka ginamit ang isang drill sa kanyang sugatang binti. Sa tindi ng sakit, napilitan si Chris na ibigay ang password ng kanyang bank account. Samantala, sa motel, sinimulan ni Ronald linisin ang kwarto ni Lisa at doon niya nadiskubre ang isang teleskopyo na direktang nakatutok sa bahay ni Chris. Napansin niyang may kakaibang kilos si Sky sa loob. Kinabukasan, pinilit ni Sky si Chris na lumahok sa isang video call mula sa isang basement kung saan kailangan niyang magmukhang maayos para sa transaksyon ng pagbebenta ng kanyang mga ari
ari-arian. Dito inanunsyo ni Sky ang pagbubuo ng bagong kumpanya niya, Skyco. Hindi siya dapat magmukhang bilanggo sa kamera, kaya pinutol ni Sky ang tali sa mga braso ni Chris. Sa sandaling malaya ang kanyang kamay, bigla siyang sumugod upang sakalin si Sky at nagsimula ang matinding laban. Hawak pa rin ni Sky ang gunting at agad niyang sinaksak si Chris sa braso. Dahil sa sakit at takot, napahinto si Chris. Lalong naging mabagsik si Sky at mamulong ng isang matinding banta. Kung hindi susunod si Chris, pati sina Jamie at Willow ay idadamay niya. Sa matinding pangamba para sa kanyang pamilya, nakiusap si Chris na huwag silang saktan at pumayag sa lahat ng gusto ni Sky. Para masiguro niyang walang makakatawag sa tulong, tinanggal ni Sky ang lahat ng phone lines sa bahay. Kinabukasan, walang takot na ibinenta ni Sky ang lahat ng mahahalagang gamit ni Chris, mga mamahaling painting, muebles, at koleksyon ng mga alak. Isa sa mga bumili ay si Kijo, ang parehong lalaking umatake kay Chris noon sa labas ng bar. Kalaunan, ginamit ni Sky ang sasakyan ni Chris upang tapusin ang iba pang transaksyon. Samantala, si Ronald naman ay lihim na pumasok sa bahay ni Chris sa pamamagitan ng pagbasag ng bintana. Dahil konektado sa cellphone ni Chris ang security system, agad itong nagpadala ng alerto kay Sky, kaya't nagmadali siyang bumalik. Nakita ni Ronald si Chris sa loob ng bahay at nag-alok ng isang kasunduan, kung bibigyan siya ni Chris ng isa sa kanyang Picasso paintings, tatawagan niya ang pulis. Agad pumayag si Chris, desperado nang makaligtas. Ngunit may isang problema, wala palang cellphone si Ronald dahil hindi raw siya gumagamit nito. Pagdating ni Sky, wala nang oras para tumakas si Ronald. Sa matinding takot, dinampot niya ang isang kutsilyo mula sa kusina bilang depensa. Pero hawak ni Sky ang isang espada. Dahil sa takot kay Sky, hindi niya namalayan na sinamantala ni Chris ang pagkakataon para tumakas sa sirang bintana. Kahit hirap sa paglalakad, nagawa niyang makatakbo palabas. Sa labas, nakita ni Chris ang isang snowmobile at sinubukang gamitin ito upang makatakas. Ngunit sa kasamaang palad, tumama siya sa isang bato at tumilapon sa kalsada. Sa kanyang desperasyon, nakita niya ang isang dumadaang sasakyan at agad na humingi ng tulong. Habang nagsasalita sa telepono, ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa pulis na nasa kabilang linya. Ngunit sa kanyang matinding pagkagulat at panghihilakbot, napagtanto niyang ang babaeng opisyal na kausap niya ay si Sky. Ang nagmaneho ng sasakyan ay isa rin palang kasabwat ni Sky. Si Chris ay ibinalik sa kanyang bahay, kung saan bumungad sa kanya si Sky na nababalot ng dugo. Pinatay na niya si Ronald. Dito lumantad ang isa pang shocking revelation. Ang driver ay walang iba kundi si Sebastian, ang nagsilbing ama-ama ni Sky. Si Sebastian ang nagturo kay Sky kung paano gumamit ng pekeng pagkakakilanlan at hamasa sa kanya bilang isang bihasang con artist. Matagal na nilang pinagplanuhan ito. Ang bitagin si Chris, isang nag-iisang milyonaryo. Ginamit ni Sky ang kanyang charm upang magmukhang mapagmahal at maaasahan, isang taong kayang punan ang kakulangan sa buhay ni Chris. Ngunit ng gabing iyon, sinabi ni Chris kay Sky na hindi niya kailangang gumamit ng dahas para makuha ang kanyang yaman, dahil talagang nahulog siya sa kanya. Hindi naniwala si Sky. Para sa kanya, walang paraan na kusa niyang ibibigay ang $14 milyon na nakatago sa isang American bank. Kaya hindi siya nagmadali, kailangan niya ang fingerprint ni Chris para sa security authentication ng bank vault. Ngunit sa halip na dalhin si Chris mismo sa bangko, na maaaring magdulot ng hinala, gumawa sila ng mas brutal na solusyon. Pinutol nila ang kanyang hinlalaki upang magamit sa biometric scanner. Dumating ang araw ng Biyernes, ang araw na nakatakdang dalhin ni Jamie si Willow upang makita si Chris. Pagdating sa bahay, nagimbal si Jamie sa kalagayan nito, sira-sira ang mga gamit, at may mga bakas ng dugo sa paligid. Samantala, si Sky at Sebastian ay nagtungo sa bangko, dala ang putol na hinlalaki ni Chris na nakakabit sa kamay ni Sebastian gamit ang peking cast. Habang wala sila, nakaisip si Chris ng paraan upang makatakas. Inutusan niya si Willow na gumapang sa air dock ng bahay upang marating ang terrace at may input ang security code. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Jamie. Ang tunay na pakay ni Sky ay kunin ang kanyang mga ari-arian. Dito naman isiniwalat ni Jamie ang isang mahalagang detalye. Ang mga mahahalagang bond at pera ni Chris ay hindi nakatago sa bangko. Ibig sabihin, babalik sina Sky at Sebastian na walang nakuha, at siguradong magwawala sila. Naging alalang-alala sina Chris at Jamie sa posibilidad na mahuli si Willow habang ginagalugad nito ang bahay. Maya-maya lang, bumalik na sina Sky at Sebastian. Sa sandaling tumapak si Sebastian sa pinto, biglang sinugod siya ni Chris gamit ang isang palakol. Nasugatan ni Chris si Sebastian, ngunit nakaganti ito at sinaktan din si Chris. Biglang dumating si Sky, tangan ang isang baril, at tinutok ito kay Chris. Hinihimok siya ni Sebastian na tapusin na si Chris, ngunit kapansin-pansin ang kanyang pag-aalinlangan. Sa isang saglit, tila may naramdaman siyang tunay na damdamin para kay Chris, isang bagay na
na ikinagalit ni Sebastian. At dahil dito, sa galit, siya mismo ang binaril ni Sky, agad niyang tinapos ang buhay ni Sebastian. Agad namang sinamantala ni Chris ang sitwasyon. Pinulot niya ang nahulog na cellphone ni Sky at ginamit ang sarili niyang kaalaman sa security system ng bahay, isang teknolohiyang siya mismo ang nagdisenyo. Nilakasan niya ang music system upang madismaya si Sky, pinutol ang kuryente, at inactivate ang thermal night vision mode para magkaroon siya ng advantage sa dilim. Sa gitna ng kadiliman, sinunggaban ni Chris si Sky mula sa likuran. Gayunpaman, may hawak pa rin siyang palakol at nagawa siyang saktan. Sumubok si Jamie na tumulong, ngunit wala siyang sapat na lakas upang mapatambo si Sky at siya naman ang nasaktan. Nang makita ni Sky na wala nang pumipigil sa kanya, naghanda siyang tapusin si Chris at Jamie ng sabay. Ngunit sa pagmamadali, nakalimutan niyang nasa sahig ang kanyang baril. Doon naman pumasok si Willow, napulot niya ang baril at walang pag-aalinlangan na pinaputok ito kay Sky. Sugatan at halos hindi na makagalaw, inamin ni Sky ang isang huling katotohanan bago siya tuluyang nalagutan ng hininga, ang kanyang tunay na pangalan ay Margaret. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis upang iligtas sina Chris at ang kanyang pamilya. Sa wakas, natapos na ang bangungot na kanilang pinagdaanan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.